Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaimon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasigata sa inyong nga aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatina. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Biyernes, October 31, 2025. Ako ang inyo tagbalita Hope Trichante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Iloilo City nagbukas ang modernized Central kag Terminal Markets, simbolo sang pag-uswag kag partnership. Pasilong program ginlunsar sang Iloilo City Government. Syudad sang Iloilo ginpasaka sa Blue Alert status sa pag-obserbar sang pista Minatay. PRO6 Top Cop nag-inspeksyon sa mga terminal kag patio para sa Tigkalalag 2025. Presyo kag supply sang tubig kag kandila para sa pista Minatay nagapabilin nga establish suno sa Department of Trade and Industry. Bag-o nga direktor sang Napolcom Region 6 formal na nga nagpungko sa katungdanan. Pag-asa kag FIVOX nag-upod sa National Information Summit 2025 sang Presidential Communications Office. CHED Region 6 nagpahayag sang pagpasalamat kay outgoing Regional Director Alvarez. Kag landslide sa Sibalo Mantique nakuhaan sang video sang isa ka netizen. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbuksan sang Iloilo City Government ang bag-ong kag modernized nga Iloilo Central kag Terminal Public Markets sang Oktubre 30, isa ka dako nga milestone sa market modernization program sang syudad sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas. Ang proyekto ginpatuman sa idalom sang public-private partnership sang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings Incorporated nga nagatuyo nga maghatag sang mas matahom, matinlo kag organisado nga merkado para sa mga Ilonggo. Wala sang gasto sang gobyerno sa pagpatukod sang proyekto kag nagapabilin sa city government ang pagdumala kag pagmintenar sang merkado. Ang redevelopment sang Iloilo Central Market kag Terminal Market nagsugod sang groundbreaking sang September 18, 2023. Ang mga merkado subong may 3 ka
mas lapad nga espasyo para sa mga manugbaligya kag mga customer. Ang ground floor ginlain para sa wet section kag ikaduha para sa dry goods kag grocery stall. Samtang ikatlo may food hall, eateries kag serbisyo. May roof deck man, parking man kag makasulod sang kapin 300 ka mga salakyan. Ginpahamtang sang Local Economic Enterprise Office ang malinong kag sistematikong operasyon sang merkado. May tagsa ka sub-meter ang kada section para sa kuryente kag ginahimo ang regular nga monthly reading. Upod ang mga representante sang vendors agud masiguro ang transparency. Ang renta sa pwesto nagapabilin nga pareho sang una kag may ginpasugtan nga storage area para sa mga nagapangayo, partikular sa wet section. Ang PPP office nagdisenyo sa mga stall nga may standard size kag layout agud malikawan ang paglapaw sa kag masiguro ang mahapsay sa sulod sang merkado. Ang total nga floor area sang duha ka merkado pareho na sang isa ka moderno nga mall apan nagapabilin gihapon ang karakter sang traditional nga public market. Ang General Services Office nagpatuman sang Environmental Management System, lakip ang Material Recovery Facility para sa waste segregation kag sewage treatment plant para sa wastewater management. Ginahimo man ang adlaw-adlaw nga kolekta sang basura samtang ginahimo sang Prime o kon SM Prime Holdings kag LEEO ang koordinasyon sa pagmaintenar sang pasilidad. Ginpasangkad man sang Transportation and Traffic Management Office ang traffic measures sa palibot sang merkado. Lakip ang delivery bay sa Fuentes Street, designated parking areas kag pag-deploy sang dugang nga traffic enforcers. Pag-abot sang grand opening sa masunod nga bulan, magagamit na ang roof deck parking nga magapahapos sa dalagan sang trapiko kag magahatag sang mas maayo nga access para sa mga vendors kag mga customers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1,000 nga residente sang syudad sang Iloilo ang makabenepisyo sang pasilong program ukon pabahay para sa pamilyang Ilonggo sang Iloilo City Government. Ang launching sang programa ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas, Councilor Mandri Malabor, ICLO Head Peter Jason Milyari kag Pag-ibig Department Manager Cesar Bazan. Sa nasambit nga programa, ginlunsar ang Iloilo River Plains Subdivision sa Barangay Lanit Haro sa din libre na ang balay kag lote na lang ang balayran sa mga homeowners. Ginpresenta man ang disenyo sa patindugan nga Westville Residences. Ginakalipay sang alkalde nga madamo naman nga Ilonggo ang makabalay kag padayon ini nga tutukan sang syudad. Suno sa opisyal, may nakalinya nga masobra 2,000 housing units kag nagbakal ang syudad sang Iloilo sang 30,000 square meters nga lote bilang preparasyon sa palaabuton nga housing program. Sa pasilong program, hindi lang balay ang ginatanyag sang syudad, pati na ang pag-empower sa mga komunidad paagi sa community-based livelihood programs. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pag-obserbar sang All Saints kag All Souls Day, ginpasaka na sa Blue Alert ang status ng Emergency Operations Center sang Iloilo City para sa sige-sige nga monitoring. Ginpasalig sang syudad ang padayon man nga pagbantay 24/7 sang lakat sang panahon kag pagpalapnag sa mga preparedness measures agud mangin giya sa publiko sa pagpatuman sa mga religious activities. Nagapanumduman si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga magagwa sa ila mga puluyan sa Tigkaralag kag nagabuton ang saksakan ang mga electrical devices antes maglakat, i-secure ang pagkabutang sa hilway nga lugar, hindi pagbayaan ang mga nakasindi nga kandila kag mag-charge sang telepono kag ibaluon ang mga emergency hotlines agud matawgan sa tion sang emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa piyak nga bahin sa pagdagsa sa mga pumuluyo nga nagapadulong sa Tanza Public Cemetery, ginmanduan ni PRO6 Director Josefino Liga na mga pulis nga magbantay sa Police Assistance Desk pasulod sa sementeryo nga tamyawon sang mainit nga yuhom ang mga pumuluyo. Iniagod mabatsyagan sa mga pumuluyo ang presensya sang kapulisan nga handa magbantay subong nga piyesta minatay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita sa pag-inspeksyon ni PRO6 Director Josefino Ligan sa Ceres Terminal sa Barangay Mohon, Arevalo, nag-istorya ini sa mga pasahero kagin pa siguro nga magbinuligay ang tanan nga ahensya sang gobyerno para mangin matawhay ang ila biyahe subong nga tigkalalag. Sa piyak nga bayin, gin pa-explain ni PRO6 Director Josefino Ligan ang mga pulis nga naka-duty sa Parola Wharf matapos maabtan nga wala sa nakabantay. Nagpaathag naman ang mga naka-duty nga pulis nga namahaw sila sa nag-abot ang opisyal. Ginpanugya ni Liga ng mga pulis nga hindi pagpabayaan ang ila pwesto bangod kinahanglan may nakabantay gid sa tanan nga tion para mahapos sa mga pumuluyo kung magpangayo sang assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa inspeksyon si Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan sa mga passenger terminal kag sementeryo sa syudad sang Iloilo bilang kabahin sang region-wide security measures para sa Piesta Minatay. Kaupod ni Ligan sa Regional Operations Division Chief Police Colonel Adrian Acolyador kag ICPO Director Police Colonel Kim Legada ila gin-inspeksyon ng mga Police Assistance Desk sa Parola Wharf, Aglipay 3 Cemetery, Tanza Timawa Zone 2, Aglipay 2 Barangay Tanza Timawa City Proper kag Molo Public Cemetery. Katuyuan sa inspeksyon nga lantawon ang security postures sang kapulisan na gudma siguro ang safe, secure kag matawhay nga pag-obserba sang tigkalalag sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga estable ang presyo kag supply sang tubig kag kandila sa rehiyon, inadlaw ang nabilin antes ang Pista Minatay. Ini ang sandig sa monitoring sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa 205 kabaligyaan sa noytuhay nga probinsya sa rehiyon kag Negros Occidental. Suno kay DTI Western Visayas OAC Regional Director Maria Dinda Tamayo, wala sang may nabalhag nga overpricing sa kandila kag tubig sa ila paglibot sa rehiyon. Panugyan ni Tamayo sa mga wala pa nakapamakal sang kandila kag tubig para sa Pista Minatay nga magbakal sa mga properly labeled nga mga produkto kag kun may tion pa nga mag-canvas anay sang presyo. Liwat man nga ginpanugyan sang DTI nga suportahan ang mga produkto lokal sa pagbakal sa mga kinanglanon sa Pista Minatay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napuhag ang mga residente sa isa ka sunog na nagluntad sa Zone 11, Barangay Kalaparan, Arevalo 150 sang kaagahon. Ginbululigan sang Bureau of Fire Protection, fire volunteers kag mga residente palong ang kalayo agad hindi na maglapta ang sunog. Makaligad ang masobra isa ka oras gindeklara sa Bureau of Fire Protection nga fire out alas 3:03 sang kaagahon. Ginimbestigahan pa sa mga bombero ang gintunaan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin, nagpungko na sa katungdanan bilang bag-ong Regional Director sa National Police Commission 6, si Director Benjamin Florentino. Sa giniwat nga turnover ceremony, gintalusan ni Florentino si Director
Director Jerome Asuga nga nag-alagad sang isa ka tuig kag 8 ka bulan sa Napolcom Region 6. Ginpasalamatan naman ni Attorney Asuga ang tanan nga personnel sa ila suporta kag nagapangabay sang pareho nga suporta sa bag-o nga hepe sang Napolcom 6. Komitido naman si Florentino nga padayon ang mga programa sang ahensya kag pabaskugon ang kolaborasyon sa law enforcement agencies kag pumuluyo pinaagi sa consultative approach. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para masiguro nga drug-free ang pagbiyahe subong nga tigkalalag nagpatigayon sang Oplan Harabas ukon surprise drug test ang PDEA 6 sa Jordan Wharf sa probinsya sang Guimaras. 55 public transport drivers nga ginalakipan sang 45 tricycle drivers, 9 ka jeepney drivers kag isa ka van driver ang nagsumite sang urine sample. Tanan nagnegatibo sa paggamit sang ilegal nga droga. Katuyuan man sang Oplan Harabas nga mapasiguro nga hilway sa ilegal nga droga ang mga driver kag konduktor agud nga makalikaw sa mga aksidente sa dalanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakatala na nga magpagwa sang Career Guidance Instructional Module sa Nobyembre ang Iloilo Provincial Government. Pinaagi sa Provincial School Board kaupod ang Department of Education Division of Iloilo. Ini bilang kabahin sang bulig eskwela sang probinsya ukol Best Province Program. Bilang pagpanghanda, nagpatigayon anay sang 5 kaadlaw nga capacity training sa mga learning facilitators, DepEd Division personnel, module writers, kag mga miyembros ng technical working group, agod nga mapanami pa ang instructional material. Katuyuan sang Career Guidance Program, nga buligan ang mga estudyante sa pagdesisyon sa ila edukasyon kag sa karera nga ila pilion sa ulihi, pinaagi sa pag-angot sa mga interes kag mga competency sa matuod nga market demand. Sa pagtakop sang training kag sa pagpinal sang learning materials, handa ang Iloilo Provincial Government kag Department of Education nga ipatuman ang Career Guidance Instructional Modules para sa Grade 7 to Grade 12 sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagnubo ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sini nga tuig kung ikumpara sa 2024. Humalin sang Enero 1 tubtob Oktubre 25, 2025 ukon sa Morbidity Week 43 naka-record ang probinsya sang 5,243 ka kaso sang dengue kag may 20 nga napatay nga mas manubo sang 52% sa 10,829 nga kaso kag 32 nga napatay nga na-record sa pareho nga period sang 2024. Sa mga kaso sini nga tuig, nagapanguna nga may pinakamadamo nga kaso ang Uton nga may 391. Ginsundan sang Haniway nga may 301 ka kaso, Dumangas nga may 273, San Joaquin nga may 262 ka kaso, kag Leon nga may 233 ka kaso. Samtang sa 20 nga napatay, 3 ang na-record sa Balasan, 2 ang na-record sa Putotan, Carles, kag Concepcion, kag 1 sa Uton, Dumangas, Lambunaw, Tigbawan, Sara, Pasig City, Estancia, Miagao, Maasin, Dueñas, kag San Rafael. Kalabanan sa mga nagkadengue sa probinsya sang Iloilo yara sa edad 1 to 9 years old. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sa pagpasalamat ang Commission on Higher Education 6 kay outgoing Regional Director Raul Alvarez. Pahayag sang CHED 6 nga dako ang nabulig sa pagsulong sang kalidad sang mataas nga edukasyon sa Western Visayas sang dedikasyon kag commitment ni RD Alvarez. Si Dr. Alvarez ang gin-appoint nga Director 4 sang CHED Region 6 sang Enero 3, 2022. Pagabuslan si RD Alvarez ang pinuno sang CHED Office of Institutional Quality Assurance
and Governance kag ana University President sang Iloilo Science and Technology University nga si Dr. Raul Muyong bilang bag-o nga Regional Director sang CHED 6. Samtang nagaserbe na sa karon bilang pinuno sang CHED Negros Island Region si Dr. Alvarez. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nag-upod ang DOST Pag-asa sa National Information Summit 2025 nga ginhiwat sang Presidential Communications Office. Gintipon sa lihok ang mga state media kag broadcasting organizations agud pabaskugon ang media kag information literacy campaigns. Ang tema sang lihok kamo ang Decoding Data and AI, Transforming Journalism for People-Centered Communication. Si Engineer Chris Perez, Assistant Weather Services Chief sa DOST Pag-asa, naghatag sang presentasyon sa Communicating DOST's Forecast Products and Services. Diri ginhatagan emphasis ang opisyal ang mga disaster preparedness, responsibilidad sang tanan kag kung nagabuligay ang komunidad, mapangapinan ang kabuhi kag mapagamay ang halit. Samtang communicating geologic information and tools for disaster resilience naman ang gintudlo ni Ms. Charmaine Villamil sang DOST FIVOX. Naghatag man ang DOST Pag-asa sang broadcasters manuals sa state media practitioners kag communicators nga nagtambong sa summit. Radyo Pilipinas News. Nakuhaan sang isa ka netizen ang pagtiphag sang duta sa sitio Tumangad, Barangay Bontol, Sibalom, Antique sang Huwebes ang hapon, October 30, samtang nagapadayon ang pagbubo sang ulan. Sa video nga kuha ni War Rueles, makitaan ang pagtiphag sang duta halin sa kilid sang bukid padulong sa kalsada. Suno sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO Sibalom, temporaryo nga naapektuhan ang dalagan sang trapiko bangod sa mga debris nga naglapta sa dalan. Gilayon nga nagresponde ang lokal nga panguluhan kag naghiwat sang clearing operation sa gudma siguro ang kaluwasan sa mga motorista. Sa karon suno sa MDRRMO nga sarang na liwat nga makasulod o kung makalabay ang mga salakyan matapos malimpyuhan ang lugar. Padayon man ang pangabay sang MDRRMO Sibalom sa mga residente nga maghalong ilabi na sa mga lugar nga masami nga nagakatabo ang landslide ilabi na kung mabaskog ang ulan. Radyo Pilipinas News. Patay ang isa ka lalaki sa Sibalom, Antique matapos malumos ang nagtabok sa suba sa Pisanan, Sibalom. Ang insidente ginkumpirma ni Mars Zaragoza, team leader sang Bravo Company sang MDRRMO Sibalom sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Suno kay Zaragoza, mabaskog ang daludo sang tubig sa suba, dala sang pag-ulan-ulan sa lugar, gani nadala ang biktima. Radyo Pilipinas News. Liwat nga nagbugas sang abo ang bulkang Kanlaon sa Oktubre 30. Naglawig sang 20 minutos ang ash emission pasado alas 12 sang udto. Ang aktibidad na katugas sang plume nga nagsaka sa 300 meters kataas. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin arestado sa San Jose Municipal Police Station ang top 3 most wanted person sa probinsya sang Antique sa Barangay 8 San Jose, Antique. Ang suspect ginkilala nga si Alias Lan, 46 years old, kag residente sang Barangay 3 San Jose, Antique. Rape by carnal knowledge ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Sa karon, yara na sa kustodiya sang San Jose MPS ang suspect. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang 18 or 17 anyos nga atleta sang Dingle, Iloilo nga si Kian Labor sa athletics nagapadayon sa
or sa nagapadayon nga Batang Pinoy 2025 National Championship sa General Santos City. Daog si Labor sa 100 meter, 200 meter kag 400 meter events para makuha ang 3 kabulawan. Sa iya kadalagaan sa athletics, gintawag siya nga Batang Pinoy Sprint King matapos ma-break ang Batang Pinoy records sa 100 meter kag 200 meter events. Inakalipay ni Kia ng kadalagaan sa Batang Pinoy. Suno sa iya, nagadalagan ini hindi lang para sa iya kaugalingon kundi para sa iya pamilya, eskwelahan kag banwas ang dingle. Ginkalipay sang Iloilo Provincial Government ang kadalagaan ni Labar kag sang tanan nga atleta sa probinsya sa Batang Pinoy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang bulig pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development pinagi sa Emergency Cash Transfer Program ang masobra 2,500 ka pamilya sa Rojas City, Capiz na naapektuhan sang bagyong Ramil. Naglabot sa 2,519 ka pamilya nga ginalakipan sang mangunguma kag mangingisda nga tuman nga naapektuhan sang bagyo sa Rojas City ang nakabaton sang cash aid sa una nga batch. Kada benepisyaryo nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash bilang bulig sa ila recovery kag para makabakal sang ila mga kinahanglanon. Ginhiwat ang payout sa barangay Milibili kag Luktugan nga ginapangunahan sa Nandaya DSWD FO6 Officer in Charge Regional Director Joselito Estember kag Division Chief sa DSWD Field Office 6 Disaster Response Management Division Erlene Garcia. Ang mga nagbaton ng mga benepisyaryo ang na-classify bilang severely affected. Samtang ang second batch sang assistance para sa pamilya nga classified naman bilang slightly affected ang i-release pagkatapos ang nagapadayon nga validasyon sang local social welfare and development offices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang 1,033 ka household gikan sa munisipalidad sang Oton. Kadungan sang graduation ceremony ang pag-endorso sa mga household beneficiaries sa ila LGU. Lakip sa mga rason para makonsidera nga graduate sa programa ang isa ka panimalay kunang ulihi nga ginamonitor nga bata sa panimalay ang edad 19 anyos na. Nakatapos ang high school, nalabot ang 7-year duration sang programa. Ang household ang hindi na makabig nga poor sandig sa latest assessment. Kung ang panimalay voluntaryo nga nag-waive sa membership sa programa o kung nakakommit sang offense kung sa diin ang sanction amo ang delisting. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tuman ang kalipay sang masobra 1,000 kamangguma sa Kabisayan na katundan sa ilan na baton nga titulo sang duta gikan sa gobyerno antes magtakop ang October. 1,629 ka agrarian reform beneficiaries gikan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo ang nagbaton sang 2,477 ka land titles gikan sa Department of Agrarian Reform Western Visayas. Ini sa ginpatigayon nga ceremonial distribution sa Virial Stadium sa Rojas City, Capiz sang Huwebes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, nagpangibabaw ang graduate sang Aklan State University Banga Campus October 2025 Veterinarian Computer-Based Licensure Exam. Si Marian Lachica Roquin ang nakakuha sang 90.50% na rating nga ikakatlo sa pinakamataas sa amo nga pasinawan. Suno sa Professional Regulation Commission, 1,108 o kon 77.32% sang 1,433 ka examinees ang nakapasar. Ang licensure examination ginhiwat sang Oktubre 27 tubtob 29. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag para naman sa panawagan, ginapanawagan kung sinong nakakita sang ATM UMID card nga nadula sang Biyernes October 30
or Webes, October 30. Posible nga nawigit ang unit card sa City Mall Tagbak o kung susulod sang taxi. Sa mga nakakita sang unit card, sarang nga mag-contact kay Edwin Concepcion Jr. sa cellphone number nga 0910-4556-763 o kung i-turn over sa Radyo Pilipinas Iloilo nga nahamtang sa TTW Building, corner Jembasa, kag Mapa Street, Iloilo City proper. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad itong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabili nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Para sa aton nga Christmas countdown, 55 days na lang, Pasko na. Kaupod si Alan Defante kag Jeffrey Bitita sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginawal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.